panawagan po natin sa ating presidente na naman. Dapat po suportahan natin mga to, para naman yung mga ang daming maingganyo na maging inventor sa Pilipinas. Late na po tayo. Tayo po ay late na sa ibang bansa. At ito panawagan po natin sa ating presidente na dapat suportahan yung mga bilyon-bilyon na mga yan na pera nang nawawala ng kaban ng bayan ay dapat ibigay natin sa mga newly inventor na mga Pilipino para ipagpatuloy yung kanilang mga ginagawa at may upgrade yung kanilang kaisipan na mag-invento pa ng iba, mga sasama pa yung mga ang daming mga alam natin ng mga sa gobyerno ngayon, mga nahalal dyan, nakikita natin na ang daming mga invention dyan ang daming ding mga inventor dyan, nag-iimbento ng kwento na wala namang kwenta, nag-iimbento ng mga plano na kung saan sila o nagplaplano sila, nag-iimbento sila na kung anong kukuha nila sa gobyerno at sa kanilang pansarili kapakanan. Ang daming mga inventor dyan, mga nahalal na mga opisyal. At dapat po natin na magbago na po tayo. At ito, binubuli na nga tayo ng China. Binubuli tayo ng mga ibang bansa. Wala tayong maipakita. Ang pinapakita natin sa international itong mga ghost project na mga inventor. Mga inventor dyan na nag-ghost project, mga plano na wala naman sa magagawa sa kabuhayan ng mga Pilipino. Dapat po natin palitan na yung pag-uugali ng mga yan at magbalik po tayo sa Diyos. At sa Ephesians, ulitin ko, sa Ephesians chapter 5 verse 6, karma is real. Karma is totoo po yung karma. Pag gumawa tayo ng hindi mabuti sa batas ng gobyerno, sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, ito talagang yung karma is darating at darating. Hintayin po lang natin. At ito na nga. Itong natin, controversial. International community ay ang daming mga inventor na nakikita ng news, worldwide na news na tayo po ay hindi natin alam kung number 1, number 3 tayo sa corrupt practices. Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Mga corrupt-minded na mga yan at magbago nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala itong sa buong bansa, na bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Sa Pilipinas Magtitingnan lang tayo. wala pang 1 bilyon. Kung yung 1 bilyon na yon ay binigay sa bawat Pilipino at babalik din sa gobyerno mga yan. Parang ibibili ng mga bawat Pilipino, bibili sa dadamit trabaho at yung spending talagang may babalik din yan. Yun po yun. Kesa naman mapupunta sa yung bilyon-bilyon na yan sa isang tao lang. Yun po yun. Panawagan po sa ating presidente, imbes na walasin yung bilyon-bilyon na yan, suggest lang. Baka generous ang ating presidente, ibigay yung tag-1 milyon sa bawat Pilipino at gagamitin yan sa pang-araw-araw at siyempre ang tao ay wala na doon yung makikita, tao ay hindi na nagrereklamo kasi may panggastos yan. Wala nang nakawan dyan kasi may panggastos. Kasi ang mga problema pag nahuhuli kasi yung mga kriminal na mga yan
Sabi nila, ang rason nila walang pangbili ng gamot. Kulang yung may sakit yung kanilang asawa. Yan po yun. Ang kahihitnan. Nakikita po natin, ha? Nakikita natin, napapanood natin sa mga news. Ganyan po. Bilyon-bilyong nawawaldas sa ating kaban ng bayan. Wala man lang maibigay sa bawat Pilipino na may ti Ilocano ko mabindisyonan ti may isang Pilipino ti finances para maibigay siya sa kanyang pamilya, may pagbili sa kanyang magbibili siya ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Yun po yun. Alam niyo po yung mga gumagawa ng mga kriminal. Pag nahuli mga yan, ang rason nila, may sakit ang kanilang anak. Papa-opera yung kanilang anak. Walang pera maibibili sa kanilang pamilya. Yun po yung sinasabi na palagi na lang sinasabi. Samantalang bilyon-bilyon ang nawawala sa kaban ng bayan. Bilyon-bilyon. Kung ibibigay na lang yan sa taong bayan, yung 1,000,000 lang sa bawat Pilipino, wala na pong sakit ng ulo ang Alam niyo po, may kwento po tayo si Libyan President Muammar Gaddafi sa Libya. Did you know Alam niyo po, that Gaddafi wala po siyang utang. in Libya? Wala siyang utang sa Nobody's homeless. international. Listen, Bagkus, ang dami siyang everybody in ginagawa Libya naman. has either a Kaya po natin, home or an tutularan apartment. itong They call it a presidente flat. At Did you know may education ang daming in libre Libya nung is free? Tinutulungan yung kanyang From constituent kindergarten sa through Libya. college? Ang daming And libre, did you wala kang know makikitang that if a kalaboy Libyan dyan, wanted to wala kang come to makikitang America nanakaw dyan. to be educated, Ang daming libre, the talagang government in Libya yeah, paid for their napakayaman ng education? Libya ng- Did you know that? Ang presidente I was there ngayon, when he opened a $500 million mga hospital with ayuda, yung mga- 18 mga ayuda theaters for ng gobyerno. operation. I was Gaya there, ng and we isang went when he mayor was dyan, making mayor their dito own sa medicines. Cordillera, na inuupos yung kwan. This was a man that Inuupos gave free yung medical mga ayuda, attention to ayos all na the yan. citizens of Tignan Libya. niyo po. And if Kasi Libya ang did trabaho not naman ng offer ang that kind trabaho of naman ng medical gobyerno kasi attention, they could talagang fly anywhere in the to-destroy world and get it. yung magandang And the layunin Libyan ng government gobyerno. would pay for it. Did you know that? Hindi na lang nag-isip. No, you didn't. Na imbis na tulungan yung kanyang constituent. Did you magbigay know siya ng kwan, ng And from the sample na oil money, every nakakatulong sa tao. Libyan Itong citizen inuupos yung got mga a kwan. stipend Inuupos yung mga every ayuda year. ng mga congressman. Sabihin na lang And natin. did you know inuupos yung mga kwan, tapos that man representative pa siya had na mga no ganito, ganyan, good debt? governance. Saan ba yung good governance? Dapat Everything nakatulong ka. in his Sabihin mo, country yung was paid nakakatulong for. sa bayan at nakakatulong sa constituent mo. Hindi yung oppose ka ng oppose. Imbis na i-correct yan at dagdagan mo pa para masaya ang mga tao dyan. Sabihin na lang natin, sa Baguio dyan, hindi natin alam kung kasi tumawag yung kaibigan natin, upos kasi imbis na tulungan ng gobyerno, tulungan ng mga tao, constituent na maibsan yung pang-araw-araw nilang gagamitin sa kanilang pamilya, ito, ino-oppose. Tapos, interview pa. Siya pa, may nagsabi nga sa isang dambuhalang in-interview siya, magiging kwan daw siya. Magiging, mga Cheche Bureche na nagre-present daw yung kanyang sarili. Samantalang yung mga constituent niya, ang dami nagsasabi dyan, ito, maganda daw dyan, maganda dito, napaka-traffic na nga, yung pumunta tayo nung dyan, yung parking lot, hanggang ngayon, yung parking lot dyan sa Burnham Park, hindi pa napapasimento, ang dami siyang plano na, yung sky cable daw dyan, wala, ang kwentong purot. Naku naman, Mayor,
Sana naman magbago na tayo kung ano mga sinasabi natin na nakakasira at nakakasira sa ating kapwa. Ephesians chapter 5 verse 6. Bago to tayo magbitiw ng salita, tignan natin yung ating sarili kung nakakatulong ba yan sa tao, nakakatulong ba yan sa kababayan natin, sa mga constituent natin. Magsalita tayo. Pero pag hindi nakakatulong at ino-oppose mo yung magandang layunin ng gobyerno, alam natin sa corruption, against corruption ka pero anong may tulong mo sa constituent mo? Nabigyan mo ba sila ng may mga libre ba dyan? Hindi ka ba nakakasakit ng damdamin ng tao? Ang dami daw napapasaktan daw dyan dahil sa City Hall dyan hindi natin alam. So, eto na nga. Balik po tayo sa itong mga inventor na to. Dapat natin tularan. Dapat natin suportahan yung mga invention. Hindi yung mga nag-iimbento ng kwento na wala namang kwenta. At hindi nakakatulong sa kapwa-tao. Dapat po natin pag-isipan. Ating gobyerno, ating presidente ngayon, ating vice president, pagtulungan po. Ituloy po natin yung magandang gawain, ituloy po natin yung magandang plano ng Diyos sa Pilipinas at salamat po at dapat po natin ito example natin si Muammar Gaddafi sa Libya nun, napakaganda, napakayaman noon. Kailan po natin matatamasa yung mga mga libre na mga yan, kailan po natin matatamasa yung plano. Alam natin ang plano nun sa Libya talagang maganda at yung mga kababayan ni Presidente Muammar Gaddafi noon talagang napakayaman. Wala siyang utang sa World Bank. Wala siyang utang. Bagkus gumagawa pa siya ng pera at tinutulungan yung iba't ibang gaya sa Nigeria. Gumaganda noon. Why is the Philippines always nakialam ang ranked as one of demonyo, the most corrupt countries may in the whole nangyari kay world? Muammar Gaddafi na namatay siya. Sagutin niyo ako niyan. Pinatay siya. Nagpapakalinis Isang kayo? estudyante Aba kung doon, malinis pala, isang ang opisyalis engineer. natin. At alam niyo po, may manipulated dyan kaya ang demonyo, alam natin, ang demonyo, he come to steal, to kill, and destroy. Talagang wawasakin yung magandang layunin ng Diyos. Pag hindi tayo nag-isip, pag hindi natin binantayan, babantayan yung ating mga sinasabi at mga plano natin na tuloy-tuloy. At pag na-distract tayo sa dating plano, na maganda na-distract tayo sa mga bulong-bulong dyan ng demonyo, talagang mawawala po tayo sa plano ng Diyos. Salamat po at dapat po natin pag-isipan na mabuti ang kalagayan ng Pilipino ngayon, Pilipinas ngayon na ginuguyo tayo, binubuli tayo ng gaya ng bansa ng China. At pagdasal po natin na marami pang darating na warship dito sa Pilipinas at may pakita natin na ang ating bansa ay may papakita sa international sa mga bansa. Salamat po.